Morning. So we'll start the day making breakfast. Medyo maganda yung panahon ngayon, no? Hindi na siya maulan kagaya kahapon. Meron na rin namamangka dun, no? Can't wait for that day na ako naman yung mamamangka dito sa dagat. Ngayon kasi hindi pa tayo all set dito eh. Kailangan muna natin tapusin yung bahay para pwede na tayong mag-enjoy sa dagat. So we'll just make breakfast and then after nito mainit naman yung tubig. Yeah, so we'll just make breakfast and after nito tuloy natin yung ginagawa kong bintana doon sa side na yon. Hopefully today dumating yung kapatid ko, dala-dala yung bintana, dala-dala yung salamin para magawa ko na at least meron na akong isang matatawag na finished window. So just to give you guys some updates dito sa bahay, nagbukas na yung hotel dito sa tabi ng bahay ko. Yan yung kabilang, yan yung hotel, nagbukas na sila. And then ginagawa na rin nila ngayon ng kalsada, papasok naman dyan. So ito yung magiging kalsada. Medyo maganda na yung panahon ngayon, hindi na maulan. Yung bahay ko balot na balot yan ng tarpaulin sa harap para hindi mabasa. Marami pa rin kailangan gawin ngayon. Ang ginagawa ko yung bintana, ginagawan ko na ng mga frame yung bintana, tapos bibili lang ako ng salamin na iipitin para magawa na to. So yan, pinsan ko nagluluto ng pancit canton ngayon yan. So ito yung harap balot na balot ng tarpaulin kasi nga medyo maulan ng mga past few months. Eh nababasa yung loob kapag umuulan dito eh. Kaya balot muna siya ng tarp. Tapos ito pala oh, yung kahoy, nakita ko tong lumulutang lang dito sa dagat. Kaya ang ginawa ko, ayan, inakyat ko rito sa taas. Gagawin ko tong upuan. Siguro ilalagay ko muna to sa loob para hindi nakawin ng iba. So gagawin ko tong upuan para dito sa labas. Kaya pwede rin naman upuan doon sa loob. High tide pa ngayon. Yan, yung kahoy na yan, dito lang yan, lumulutang dito. Medyo nahirapan akong iakyat yan dito sa taas kasi medyo may kataasan talaga tong ano dito. May kataasan talaga yung lugar eh. Kaya kailangan ko pang 3 tao, maghanap ng ibang tao para tulungan ako magbuhat nitong kahoy na to. But I think this is gonna be good. So ito pa rin yung remains ng punong pinutol ko, yung nyog, yung dating nakalagay na nyog dito sa harap na to. Pinaputol ko na kasi lagi nasisira yung bubong ko dito, binabagsakan ng bunga, nababagsakan ng dahon. Saka kaya baka pag bumagyo rin kasi matumbahan din yung bahay, kaya pinaputol ko na lang tong nyog na to. Hindi rin naman maganda yung bunga niya eh. Medyo matagal na rin, no? 1 buwan na rin to. So that's all the update dito sa bahay. Ngayon enjoy natin yung araw, enjoy natin yung day, maganda yung panahon. Lahat ng pwede kong gawin sa labas, pwede kong magawa. Yung maglalagay tayo ng mga so pinagpakuan, maglalagay tayo ng bulkasil. Yung mga tornilyuhan dyan para hindi masira ng tubig alat.
Ito yung gagamitin kong frame para sa jalousie. Para dito sa bintanang ito. I think pwede na rin yan. Okay. Kailangan ko lang mag-start ng frame. One down, naka-isang frame na tayo. Pero dahil wala yung salamin dito, hindi ko pa bukas ko na lang gagawin yung kabila pagka nadala na dito yung salamin. So far, okay naman. Hindi naman siya matatanggal basta-basta. Kunin lang natin sa nalaglag. Parang masarap maligo ngayon eh. Kaya yun lang, parang malalaglag ata ako dito. Alright, pwede na yata. Wish me luck. Tingnan mo itong batong ito. Bilog na ngayon, pero kitang kita sa gaspang pa lang na corals ito, yung malaking corals. Ayan oh, laki niya oh. Pero nabilog na yata dahil sa alon. Laki. So ito yung buong coastal ng Pambuhan hanggang doon sa dulo.
Talagang kinakain talaga ng alon tong lupa dito, kaya nagbabagsakan. Meron din dito sa harap ng bahay ko mismo. Ngayon nakalutang na tong puno ng nyog ko ngayon dito, pati yung talisay na puno doon sa kapitbahay ko nakalutang na rin. So sooner, isang bagyo na lang siguro, babagsak na rin tong nyog na yan. And then sana makuha ko pa yung kahoy nito, gamitin ko pa dito sa bahay, coco lumber. I think we're done swimming for today. Dito naman yung tubig ko sa balon. Dito tayo maliligo para ma-wash out yung salt water sa katawan natin. Lahat ng window frames na ikabit ko na. Kulang na lang talaga yung salamin. Hindi ko alam kung anong oras pa dadating yung magdadala ng salamin dito. But anyhow, mag lunch muna ako. Ang ganda ng dagat ngayon, no? Maliwanag. Ay, hindi siya nakikita. Ang tawag dito, mataas ang araw, blue na blue ang sky. Ay, sana laging ganito. Lunch muna tayo. Diet lunch. Wala tayong budget ngayon eh. The best to sa kanin. Wala nga lang tayong kanin. Hindi pala to San Marino, Mega pala. May basag yung binilhan. Sakto? Maluwag. Pala. Ha? Tingin ako doon. Okay, pwede na. Sakto. Kita bang labas? Kita. Problema kang laking siwang dito. Hindi ko kasi alam yung sukat ng salamin eh. Tuloy 18 inches. Dapat ginawa ko ng mga 20 o kaya 2 feet na ang ginawa ko dito sa salamin. Square feet. Okay. Kaya na yan. And then yung kabila, i-adjust ko na yung kabila. Hold on. Ang mga tanggal na to.
Meron na tayong isang bintana dito. Ang problema lang, actually hindi naman talaga siya problema. 18 inches lang yung salamin. Pwede sana ako makabili ng mga at least 22 inches, 20 or 2 feet na salamin para maisagad ko dito malaki yung bintana. Nalimutan ko yung sukat ng bintana ko, kaya nang bumili ako, sabi ko 18 lang para siguradong pasok na pasok. Kaya yon, 18 lang tong bintana natin. Pero okay lang yan, meron pa naman tayo dito ang 4 feet by 3 feet na bintana, kaya meron pa rin tayong magandang airflow dito sa loob ng bahay. Lalo na ngayon, summer na ulit. Medyo maganda na ulit dito, tumambay. May mali pang isa dito sa salamin ko. May isang nakabaliktad. Pansin na yung pinagkaiba eh. That's naman oh. Kala ko pa naman perfect na.